Umalma ang mga kongresista sa bagong insidente ng pambabraso ng China sa West Philippine Sea. Giit ng mga mambabatas na lantarang pambabastos ito sa international law. Nasa sentro ng balita si Mela Lesmoras live. Naomi, pumalag nga ang mga mambabata sa tinawag nilang panibagong pambubuli ng China sa ating sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ang isang kongresista, tinawag pa itong one of the greatest human rights violations na kanyang nasaksihan sa henerasyong ito. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, mariing kinundena ng mga kongresista ang mga panibagong agresibong aksyon ng China laban sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa House Leader, unacceptable at unjustifiable ang ginawa ng China at malinaw na demonstrasyon ito ng pambabastos nila sa rule of law at mga established international agreements sa mundo. Kamakailan lang, pinuna ng Chinese government ang ipinasang resolusyon ng Kamara na kumukondena sa kanilang illegal activities sa West Philippine Sea. Ikinalungkot naman ito ni Speaker Romualdez kasabay ng paninindigan na patuloy silang gagamit ng diplomatic tools para matugunan ang mga agresibong aksyon ng China. Ang iba pang mambabatas umalma rin sa mga kilos ng China sa West Philippine Sea. Si House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. tinawag pa itong one of the greatest human rights violations na kanyang nasaksihan sa henerasyong ito. I'm calling na sana ihinto na po nila ito because it's not actually helping even them, no? And they are becoming very much unpopular, not only in our nation, but in the many nations of the world. See, you can just imagine, this is a humanitarian ship to be able to give supplies to our people there in the West Philippine Sea. And all of a sudden, akala natin just firing water, no? Pero hindi lang yan, kundi hinarang pa sila and they have to turn back. So I would like to say this now, bilang chairman ng Committee on Human Rights, this is the most glaring violation of human rights done by the Chinese government. At gusto ko na rin sabihin, siguro, I also would like to support the call of the Senate President Mick Zubiri na dapat na sigurong i-recall natin ang ating ambassador sa China. Kinakailangan na rin pabalikin siguro natin yung ambassador ng China rito sa China. For us to be able to tell the Chinese government, we are not, hindi namin gusto yung ginagawa ninyo. Naomi, ang panawagan pa nga ng iba pang mambabatas ay mas higpitan pa ng pamahalaan ang mga hakbang laban nga rito sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea para ito ay magpakita rin ng talagang paninindigan ng Pilipinas at para na rin sa kapakanan ng ating tropa at ng ating mga kababayan. Naomi? Mela, kung gusto ng mga kongresista ng matinding aksyon laban sa China, paano naman kaya yung ating economic ties at yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa China? Hindi kaya sila maapektuhan? Naomi, actually sa ating interview kanina kaya Congressman Abante, yan nga yung isa sa mga naitanong kasi alam naman natin na isa ang China sa mga biggest trading partner ng Pilipinas at hindi kaya ito maapektuhan nga nitong mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Congressman Abante sa mga puntong ito ay kailangan nga din pag-aralan ng economic managers yung magiging epekto nito sa ating ekonomiya at sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at China para maging handa ang pamahalaan sa anumang pwedeng mangyari. Pero umaasa Naomi ang mga kongresista na hindi naman ito makakaapekto sa iba pang aspekto ng samahan ng Pilipinas at China at sana nga talagang maresolba na itong issue sa West Philippine Sea para magpatuloy naman yung magandang relasyon ng dalawang bansa. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.